And guys, welcome back ulit sa akin channel sa DGK Moto TV. Ayan, welcome back ulit guys. Sana okay kayo dyan. Shoutout sa inyong lahat dyan sa mga sumusuporta sa akin channel. Ayan. Ngayon guys, meron ako dito carburetor ng Krypton Z. Ayan guys, dinala ko na dito guys sa bahay kasi pinadala nung may-ari yung motor kasi para malinis ko dito sa bahay. Ngayon, dinala na kasi nila sa mekaniko at hindi pa rin naayos kasi nag-overflow pa rin yung ating carburetor guys. And guys, try natin at check natin yung loob niya bakit nag-overflow pa rin yung ating carburetor. Kaya, buksan natin to guys. Ito, tagal natin yung apat na nut. Ayan. Pero bago lahat guys, huwag nyo nang kalimutan mag-subscribe sa aking channel sa DGK Moto TV. Ayan. At pa-likes na rin. At papindot na rin guys ng ating notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong vlog. Ayan guys, pwede nating simulan. Ngayon guys, ang problema nito ay nag-overflow yung ating carb. Kaya dito ko na lang din sa bahay para maayos ko ng mabuti. Para ma-check natin at matingnan natin yung loob ng ating carburetor bakit nag-overflow yung ating carb. Unang dahilan yan guys, bakit nag-overflow yung ating mga carburetor dahil minsan yung ating carburetor may lamang tubig at saka minsan din meron ding mga dumi at minsan guys yung kanyang float valve ngayon minsan yun ay yung dulo nun ay napupurol na rin tsaka minsan hindi siya bumababa, ayaw na umangat yung ating float. Kaya check natin guys ang loob nitong ating carburetor. Pero itry muna natin guys, ipakita sa inyo kung talaga nag-overflow yung ating carburetor. Lagyan mo natin guys na tsaka natin ayusin para makita nyo kung talaga nag-overflow yung ating carburetor. Okay? 1 hour later. Yan guys, meron akong gasolina dito. Lagyan muna natin ng gasolina yung ating carb para makita natin talaga kung nag-overflow talaga yung ating carburetor. Okay? Lagyan ko muna guys ng gasolina para makita natin. Okay, ayusin muna guys. Yan guys, no? Lagyan ko ng gasolina. Once na may lumas na gasolina dito guys, yan. Ibig sabihin guys, nag-overflow yung ating carb. Lagyan natin guys ng gasolina. Yan. Check natin. Mas maganda kasi guys, hindi nagawa natin ito para makita natin kung talaga nag-overflow yung ating carburetor. Mas madali nating matesting kung tama ba yung ating ginawa o hindi. Once kasi guys na nakakabit na ito sa ating motor, pag nag-overflow at tatanggalin naman natin siya ulit, doble trabaho guys. Kaya mas magandang ganito, mas madali natin siya gawa ng paraan. Hindi na natin tatanggalin kagad sa ating motor. Yan guys, napansin nyo, ayan. Tumulo yung ating gasolina sa yan, ano, yan. Ibig sabihin guys, may barado o may dumi yung ating carburetor, kaya kailangan talaga natin siyang baklasin para mawala yung overflow na yan. Okay? Tagalin mo na guys ulit. At saka na natin buksan yung ating carburetor. Tagalin natin to yung mga tornilyo guys. Okay guys, magandang kayo. Guys, yung gasolina kasi sayang naman yung gasolina natin.
Yan guys, nakita natin at nag-overflow talaga yung ating carburetor. Ngayon guys, at kailangan muna ring tanggalin yung ating ito. Kailangan guys ng star screw para matanggal natin ito guys. Tanggalin ko muna guys. Yan go. English yung bag niya. Pamalinis naman guys. Yun guys. Tanggalin muna natin ito guys, yung float. Ito yung float niya. Tanggalin natin yung pin. Minsan kasi guys, kaya nag-overflow yung ating carburetor dahil ito guys oh. Yan, yung dito sa float natin yan. Yan. Minsan kasi yan guys, sobrang baba nung clearance niya. Yan. Minsan kasi pag galing sa ibang mga mekaniko, ginagawa nila kasi binababa nila yan. Ayan, yan yung parang bakal na yan. Binababa nila yan para yung valve float doon ay ma-lock, masarado ba siya kaagad. Yan, masarado siya kaagad. Pero para sa akin, hindi naman natin kailangan ibaba talaga yon. Tuturo ko sa inyo guys mamaya kung yung tamang clearance niyan para hindi siya mag-overflow. Kasi once na kasi sobrang baba yan guys, hindi na makapasok ang gasolina. Kaya titingnan natin guys yung clearance niyan kung talagang tama yan. Kasi guys, galing na ito sa mekaniko din na isa at pinaayos lang din sa akin. Kasi hindi na ayos nila at try ko ding ayusin. Baka nakaroon din kasi guys dito ng problema. Ayan. Kaya check natin. Tanggalin muna natin guys yung kanyang lock. Ayan. Ito guys, yan. Ayan o. Kung mapapansin nyo guys. Yan. Minsan kasi guys, yan o. Sobrang pababa yung lagay nung pagkagawa ng mekaniko. Dapat yan guys, medyo pantay lang dapat yan para yung laro ng kanyang float ay magandang laro niya, ganyan. Kasi na sobrang baba to, na sobrang pagkababa niya ay naglalak agad dito guys, dito sa kanyang valve. Yan. Float valve niya guys. Ito guys yung float. Yan. Ito yung float valve. Yan, yung maliit na to. Minsan din kasi guys, kaya din nag-overflow yung ating carburetor. Minsan kasi na yung dulo nito napupurol na. Kaya hindi na rin niya masarado yung butas. Kaya nagkakaroon din ng overflow yung ating carburetor. Minsan, tuloy-tuloy na yung tulo ng gasolina. Kaya pinapalitan dito guys. Ayan. Saka guys, ito din. Yan. Tanggalin natin ito guys. Yung ating main jet. Ito guys yung ating main jet. Ating carb. Yan, main jet niya guys. Minsan kasi ito guys, may butas kasi yan o. May maliit. Pag nalagyan kasi guys ng dumi yan, nagkakaroon din ng problema yung ating carb. Kaya minsan ayaw mag-minor o ayaw idle ng ating motor kasi may bara. Kaya ito guys, yung kanyang slow jet. Ayan, tanggalin din natin guys. Kailangan natin ng maliit na flat screw. Tanggalin guys para ito guys yung kanyang slow jet. Ayan, minsan kasi ito guys, kaya hindi rin mag-minor yung ating motor kasi nagkakaroon ng dumi dyan sa maliit na butas na yan. Kaya kailangan natin linisan to. Kailangan natin guys ng maliit na malong na wire. Tsaka natin tusukin ng wire para matanggal kanyang bata. Minor yung ating motor dahil dito sa ating slow jet
nagkakaroon ng dumi. Kaya dapat din natin itong linisan. Yan. Kailangan natin guys, no? Ulit na alambre na wet. Tusukin na natin guys. Yan. Para matanggal yung kanyang dumi. Yan. Yan. Ganyan siya. Yan. Tapos check nyo guys, may malit na butas yan. Tapos guys, dito naman sa float, ito guys, ituturo ko sa inyo kung paano yung paraan para hindi mag-overflow din yung ating carburetor. Kasi guys, minsan nagkakaroon din ng problema dito sa pag-adjust ng ating float. Ito depende kasi guys sa mekaniko kung paano niya ito ay adjust. Para sa akin kasi guys, dapat, para sa akin lang guys dapat yan ay medyo nakapantay siya ng konti para maglaro yung ating float doon sa ating carb sa loob, para parang gagalaw-galaw ba siya. I-adjust ko lang guys ng konti. Yan. Yan. Ipantay ko lang siya ng konti. Malambot naman to guys. Yan. Yan. Yan guys. Yan. Napantay ko na siya ng konti. Yan. Yung iba kasi guys, ginagawa, tinutulak nila palabas. Yan. Yung ating, ito, yung malit na bakal na yan. Patulak nila kasi palabas, kaya minsan nagkakaroon ng problema doon sa clearance ng ating float. Kaya dapat medyo pantay siya para maglaro siya sa loob. Okay? Yan guys, yan. Sana maibalik natin at mawala yung kanyang overflow. Pero bago ko ibalik guys, linisin ko muna yung ating carb. Okay? Yun guys, ganun lang kadali mag-adjust ng ating float. Yung kanyang float, ayan. Saka yung kanyang slow jet, ayan. Saka yung kanyang main jet, ayan. Saka yung kanyang float valve, ayan. Sana nakakuha kayo ng idea guys. Okay? Yun guys, lagyan ko ng kasunting gasolina para linisan yung ating carb. 2,000 years later. Yun guys, okay na yan. Ngayon guys, pinapalitan din ito guys yung kanyang, yan, yung kanyang o-ring na to, yung gasket niya, yan. Pinapalitan din ito guys pag bumili kayo ng repair kit ng Krypton C na repair kit. Yan. Yun guys, ibalik na naman natin isa-isa. Yan. Unahin natin guys yung kanyang ito. Yan, yung kanyang slow jet. Yan, dito yan guys. Kung saan nyo guys tinanggal, doon nyo din ibalik guys. Yan. Tapos ito guys, yung kanyang jet. Sure nyo guys na wala nang madumi yung inyong mga jet para hindi kayo pa ulit-ulit.
Tapos guys, itong kanyang float valve yan. Dito yan guys. Yan yung nag-aarang nating gasolina. Yan. Pag mapurol na to guys, dapat yun na din palit na. Yan guys. Yan. Tsaka ito kanyang float. Yan guys. Ito lang yung kanyang na-adjust sa kanyang float para lumaro yung ating float dito sa ating carb. Okay? Tapos ilagay ito nga yung pin. Ayan guys. Dapat ganyan guys yung kanyang clearance yan. Hindi nakalabas siya guys. Yan guys, balik na natin yung takip niya. Yan, para dito. Yan guys, lagyan natin takip. Nga pala guys, once na nag-overflow pa rin siya ulit, itry nyo ulit galawin yung ating float, yung kanyang bakal, yung maliit na bakal na yan. Diyan lang natin galawin yan at i-adjust natin siya konti ng para makuha natin yung tamang timpla ng gasolina niya para hindi siya mag-overflow. Ito lang guys yung kanya, inyong adjust yan. Okay, ulit natin guys, ulit. Talaga, takas natin. Guys, okay na. Huwag yung kalimutan alugin guys para maalog yung kanyang float. Ayan. Once guys na hindi umaalog yung ating float, ibig sabihin may mali dun sa ginawa natin. Dapat guys umaalog siya para maglaro yung ating float sa loob nating carb. Okay? And guys, itry natin ulit kung tutulo ulit yung gasolina. Okay? Tingnan ko muna guys ng gasolina pa. Yan guys, pag nawala yan guys yung bula, ibig sabihin yan guys ay okay yung ating carburetor. Dapat hindi siya guys tumulong dun sa drain plug niya. Hintayin natin guys mapuno. Mas na nawala yung bula, ibig sabihin tumulong guys. Guys, hindi na siya bumubula. Ibig sabihin guys, okay na yung ating carb at hindi na overflow. Ayan guys, oh. Ayan, oh. Ayan, parang bumubula guys na. Ibig sabihin guys, okay na yung ating carb. Ayan. Walang tumulo guys na gasolina. So check natin guys kung talagang tumutulok. Ayan guys, oh. Ayan.
Ibig sabihin guys, puno na yung ating carb. Ibig sabihin, hindi na tumulo yung ating gasolina dito sa drain plug niya. Ibig sabihin guys, ay okay na yung ating carb. Yan. Wow naman! Wow! Wow! Guys, okay guys. Okay. Ngayon guys, gagawin ko i-drain ko yung gasolina tapos try natin ulit kung tatagas yung gasolina. Okay? Yes, check natin kung may gasolina pumasok. Bote. Yan guys, sabihin guys, may laman na yung ating carb. Papatuloyin ko muna guys, tapos ipatry natin ulit lagyan ng gasolina kung overflow ba ba o hindi na talaga, kung tagang okay na yung ating carb. Guys, sarado ko ulit. Tapos, try natin ulit guys ng lagyan ulit natin ng gasolina. Guys, nalagyan natin ulit. Dapat guys ay hindi siya tumulo dyan sa ating drain plug. Ibig sabihin guys, pag tumulo dyan, ibig sabihin ay hindi pa rin tama yung ating plug clearance sa ating float. Dapat ay ulitin natin. Pero try natin ulit guys kung tutulo ba siya hindi. Ayan guys, bumubula ulit yung ating gasolina. Kapag yan guys ay hindi tutulo. Sige, try natin to guys. Tawag subok na talagang overflow ba siya hindi na. Guys, di na bumubula. Ibig sabihin guys, okay talaga yung ating clearance ng ating float. Ayan. Ayan guys, hindi na siya gumagalaw. Ayan. Wala nang bula guys. Hindi na rin siya tumulad doon guys sa ating drain plug. Ayan. Ayan. Okay. Natin guys kung may pumasok na gasolina. Ayan guys, meron. Okay. Ayan guys, ganun lang. Mag-adjust ng ating clearance ng ating float sa ating carb. Once guys na nag-overflow, try nyo lang ulit at makukuha nyo din yung tamang clearance ng ating float para hindi na mag-overflow yung ating motor. Ayan. Pag nag-overflow guys, ang unang linisin yung kanyang slow jet, tsaka yung main jet nya, ayun, nilinisin din natin yun, tsaka yung kanyang float valve, ayun, tsaka yun, i-adjust lang natin yun guys, yung kanyang float para wala yung kanyang overflow. Ayan guys, okay na. Abangan nyo na lang mamaya guys kung paano ko ikabit ito dun sa Krypton na motor. Ayan guys, thank you. May ulit. Ingat kayo dyan guys.
Ayan na guys, yung Krypton. Ayan. Krypton Z. Lagay na natin guys yung ating carburetor guys. Sana hindi na mag-overflow guys. Yan. Kabitan natin dito. Yan guys, lagyan natin yung gasolina. Hintayin na natin guys kung mag-overflow. Guys, may gasolina. Guys, wala nang tagas, wala nang overflow. Try natin. Guys, okay na. Ito natin yung kailan niya. Yes. Yan guys, okay na. Ayan. Yan guys, maraming salamat sa inyo sa walang sawa ninyo panonood sa aking channel sa DJK Moto TV. Ayan, sana abangan niyo pang mga vlog at
Guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa JJK Moto TV. At pa-likes na rin guys ng aking video at pa-share na rin. At huwag niyo kalimutan sanang pindutin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong vlog. And guys, sunod ulit at shoutout sa inyong lahat dyan. At ingat kayo dyan guys. Okay? Okay. See you soon.